Sinalubong ako ni Ryan noon sa airport. Nalaman kong meron siyang sariling sasakyan. Kailan ka pa natutong mag-drive? Hindi mo nasabi sa akin. Ang nakangiti kong sabi. Matagal na. Wala nung napatira kami dito. Nag-aral kong magmaneho ng sasakyan. Tapos nakakuha ko ng lisensya. Ang nakangiting sambit niya. Tumingin siya sa akin. Inabot niya ang kamay ko at hinalikan yon. Masaya ako at nakarating ka dito. Sabi niya habang hawak niya ang aking kamay. Mas masaya ako na nakita kitang ulit. Ang sagot ko. Pasensya na kung hindi ako nakapunta ng Pilipinas noong mga nakadaang taon. Nagkaroon kasi ng problema sa company. Kailangan ko magstay dito at asikasuhin yun. Ang sabi niya. Okay lang. Importante na nandito ako ngayon. Ang sabi ko. Tumingin ako sa dinadaanan namin. Ibang-iba yon sa Pilipinas. Mas matataas na gusali. Kaliwat kanan ng mga taong nakasuot ng damit na pang-opisina. Wala akong nakikita mga Pilipino sa daan. Kung meron man, hindi ko sigurado kung Pilipino sila. Malamang may mga lahi. 2 linggo nga lang pala ako dito. Pero siguro naman, sobra ko nang masusulit ang 2 linggo na yon dahil kasama kita. Nakatingin pa rin ako sa dinadaanan namin. Siguro, yun na ang magiging pinakamahabang 2 linggo ko dito sa New York. Simula nung mapatira kami dito. Di bale kung hindi ka makakarating ulit sa Pilipinas. Ako na lang ang bibisita ulit sa'yo dito. Nakangiti na sabi ko sa kanya. 30 minutos bago kami makarating sa apartment na tutuluyan ko doon sa loob ng 2 linggo. Maliit na kwarto lang yon. Kasya para sa 2 tao. Isang kama, desk na malapit sa bintana at maliit na banyo. At sink sa pagpasok sa pinto. Sumilip ako sa bintana at kitang-kita ko ang malawak na karagatan at kitang-kita ko mula sa kinatatayuan ko ang malaking estatwa ng Liberty. Lumapit siya sa akin at yumakap sa aking likuran. Ako ang pumili ng kwarto na to. Sana'y nagustuhan mo. Ang bulong niya sa akin. Pumayikot ako at umarap ako sa kanya. Nakayakap siya sa akin. Gustong-gusto ko, Ryan. Ang sabi ko. Pinagdikit namin ang bawat dulo ng aming mga ilong. Nakangiti kami sa aming mga mata. Habang may ngiti kami sa aming mga labi. Nakayakap ako sa kanya ng mahigpit. Pagkatapos namin pagsaluhan ng sandaling init ng aming pagmamahalan, ay magkatabi kami habang pinagmamasdan ng isa't isa. Hindi kami kapwa makapaniwala na magkasama kaming muli. Kumain kami sa labas. Bumalik ng apartment sabay na naligo. Muling humiga sa kama. Kapwa kami masaya at nararamdaman ko na iyon ang kanyang nararamdaman. Masyado ng gabi. Hindi ka ba uuwi muna sa inyo? Ang tanong ko. Hindi. Bukas ng umaga na ako uwi. Nais kitang makasama sa unang gabi mo dito. Gusto ko na sa paggising mo sa umaga, ako ang una mong makikita. Ang sabi niya. Humalik siya sa akin o. Mas inilapit ko ang sarili ko kay Ryan at niyakap niya ako. Pumagit ako ng may ngiti sa labi. Kinaumagahan ay ang nakangiti niyang mukha ang aking unang nasilayan. Tila hindi siya natulog at binantayan lang niya ako sa buong magdamag. Good morning, Mike. Ang nakangiti niyang sabi. Magandang umaga rin sa iyo, Ryan.
Yumuko ako nung humalik siya sa akin, no. Nagalmusal lang kami at nagpaalam muna siya. Naiwan ako sa loob ng apartment. Lumipas ang ilang oras ay nagdesisyon akong maglakad-lakad. Tumingin-tingin sa labas. Pinagtitinginan ako ng mga nakakasalubong ko. Marahil ay naninibago sila sa itsura ko dahil ganun din ako sa kanila. Napunta ako sa isang parke at nakakita ako doon ng masasayang pamilya na magkakasama. May mga magkakasintahan din. Umupo ako pansamantala sa bench habang pinagmamasdan ng mga tao na nandoon. Nasa lugar ako kung saan walang nakakakilala sa akin, pero pinapansin ako ng kanilang mga pagngiti sa akin. Bumalik ako noon sa apartment sa bandang 2:00 ng hapon. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Ryan na nasa loob. Agad niya akong sinalubong at niyakap. "Akala ko umalis ka na," ang sabi niya. "Hindi, naglakad-lakad lang ako. Ayaw ko namang masayang ang mga sandali na nandito lang ako sa kwarto," ang sabi ko. "Sige, ipapasyal kita ngayon," nakangiti niyang sabi. "Pero paano ang trabaho mo?" ang tanong ko. Nagtataka lang din ako kasi maaga pa at nasa apartment na siya. "Huwag kang mag-alala. Boss ako doon." "Talaga? Paano?" "Tara na, may pupuntahan tayo," ang sabi niya. Ganun lagi ang mga sinasabi niya nung mga bata pa kami. Kapag inaaya niya ako nung lumabas, dinadala niya ako noon sa isang beach. Naglalakad kami sa pangpang habang nakalusong ang aming mga paa. Nakakabay siya sa akin. Umupo kaming dalawa sa buhanginan. Nakasandal ako sa kanya. Nahiya ako kasi nasa ibang lugar kami tapos pinapakita pa namin sa ibang nakakakita sa amin na mayroong namamagitan sa aming dalawa. Wala silang pakialam sa atin, Mike. Hindi natin sila kilala. Hindi rin nila tayo kilala. Wala naman tayong ginagawang masama. Nakasandal ka lang naman sa akin, ang nangiti niyang sabi. Pinagmasdan namin ang pagbaba ng araw sa dagat. Ang ganda-gandang pagmasdan ng nag-aagaw liwanag at dilim at unti-unting naglalabasan ng mga bituin. Hinawakan niya ang aking palad at pinagmasdan namin ang bituin naming dalawa na malapit sa buwan. Naging masaya mga araw at gabi na inilagoy ko doon. Nakasama ko siya. Halos araw-araw kami magkasama. Wala kaming problema. Masaya kaming parehas. Sinusulit lang namin. Marami pang lugar na pinagdalhan niya sa akin. Hanggang sa dumating ang araw ng aking pag-alis. Hindi kasi ako maaaring magtagal doon dahil limitado lang ang araw na pag-stay ko sa bansang yon. Ako na lang babalik dito sa susunod na taon. Gusto ko pang mapuntahan yung mga lugar na hindi ko pa nararating. Kulang ang 2 linggo pero para sa akin, napakahaba na yon dahil kasama kita. Ang sabi ko kay Ryan, bago ako pumasok ng eroplano, mag-iingat ka sa Pilipinas. Ihintayin kita dito, Mike. Mahal na mahal kita. Ang sabi niya. Mahal na mahal din kita. Ang sabi ko naman. Yumakap siya sa akin. Nagpaalam na ako dahil aalis na ang eroplanong sasakyan ko. Binigay niya sa akin ang numero ng kanyang opisina. Kaya pagdating ko sa Pilipinas ay tinawagan ko siya. Noong kausap ko siya, parang lapit-lapit lang namin sa isa't isa. Araw-araw ko siyang tinatawagan. Kung minsan naman ay siya ang tumatawag sa akin. Hindi naging matagal ang paglipas ng 1 taon.
Kaya muli akong nabalik doon. Muli kong nakasama si Ryan. Kahit sandali lang kami magkasama sa loob ng 1 taon, masaya na ako doon. Noong nandun ako muli, gabi-gabi kami magkayakap. Tuwing umaga ay siya ang unang makikita ko. Walang araw na hindi naglalapat ang mga labi namin. Sa sobrang saya ng aming pagsasama, hindi ko namalayan na sumobra sa araw ang pagmamalagi ko doon. Pero hindi ko yun inalintana. Masaya ako dahil kasama ko siya. Nung muli akong malis ay nalungkot siya. Pero pinangako ko na babalik ako sa kanyang muli. Pero sa 2nd pagbalik ko doon, ay hinarang ako ng paliparan ng Amerika. Hindi ako nakalabas ng airport. Alam kong inaabangan ako ni Ryan sa labas. Gustong gusto ko nung lumabas na pero ayaw nila akong palabasin. I just need to talk to Ryan outside. He's waiting for me. Please, just let me see him. I'm begging you, sir. Ang sabi ko sa lalaking may mataas na posisyon sa paliparan na yon. I'm sorry, sir, but you need to get back to the Philippines. Ang sabi niya. Wala akong magawa. Kung lumabas, gusto kong tumakbo dahil alam kong nasa labas lang ang kinalalagyan ni Ryan. Naghihintay siya sa akin. Pero hindi ko sila napilit na makita ko si Ryan. Naiyak ako sa sobrang pagkalungkot na alam kong metro na lang ang layo namin sa isa't isa. Ngunit hindi pa kami binigyan ng pagkakataong magkita. Napabalik ako ng Pilipinas. Malungkot. Hindi ko malang nakita si Ryan. Alam kong nag-aalala na siya. Kaya pagdating ko sa Pilipinas ay tinawagan ko siya. Ano bang nangyari? Nag-aalala ako sa'yo. Hindi ka nakarating. Nag-aabang ako doon hanggang sa last arrival ng plane from the Philippines pero hindi kita nakita. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Ba't di ka nakarating? Ang tanong niya mula sa kabilang linya. Ryan, I've been there pero hinarang ako sa airport. Nagkaroon daw ng problema sa record ko nung nakaraang bisita ko. Sumobro daw ako ng araw kaya hindi na nila ako hinayaang makapasok pa ng bansa. Nakiusap ako na makita ka pero hindi nila ako pinayagan. Naging mahigpit sila sa akin. Kaya hindi ko alam kung makakabalik pa ako dyan. Ang sabi ko habang umiiyak ako. Okay lang, don't cry. Everything will gonna be alright, okay? I understand. Ang sabi niya sa kabilang linya. Wala na kaming nagawa. Pero dahil sa patuloy ang problema sa kanilang kumpanya, ay naging malabo ang pagpunta ni Ryan sa Pilipinas. Kaya sa tawagan na lang kami nagkakausap. Nagpapadala siya ng kanyang litrato. Yun na lang ang aming tanging nagawa.